Ito po kayong lahat, springtime na po dito sa Amerika. Ito po si Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, BSED, MSED, na nagsasalita po sa likod ng video na ito, guro at manunulat ng 22 aklat. At dalawa po ay narito. Speak Tagalog, a Basic Primer, na sinulat ko po, Binibining Juanita de Guzman Gutierrez, BSED, MSED. At ito pong nasa kaliwa ay English Tagalog na aklat na sinulat ko po. Pinamagatan ko po na Christ-like Mom and Dad. Sa Tagalog po, Makadiyos Kristo na tatay at nanay. At marahil ay nakikita ninyo ang nasa likuran na aklat na nakikita ninyo kapag ako ay nagbibideo po sa I Am Presence Decrease. Missing People, Animals, Things po na milagro ni San Antonio de Padua na pinagmilagrohan po ang aking mga magulang noon po sila ay bagong kasal. Marami pong salamat kay Saint Anthony. Yung pong ang aking pong tatay ay may yate na o lancha, ang tawag po niya lancha, na ang pangalan po ay Saint Anthony. Dahil nga po ang aking mahal na nanay ay deboto ni San Antonio de Padua. Maliit pa siyang bata. Kaya po pinagmilagruhan sila. At marami pa pong salaysay sa aking mga 22 aklat. Kumusta po kayo? Lalo na po ang lahat ng mga subscribers ko nagla-like at nagka-comment. At lahat ng manonood po. At nagpupugay po ako sa ating Diyos na tumitibok sa ating mga puso. Tayo po ay Diyos din dahil anak tayo ng may kapal. Kung anak tayo ng reyna at hari, ay tayo po ay mga prinsipe at prinsesa. Subalit, mas mataas pa doon. Tayo po ay anak ng may kapal, anak ng Diyos na kung ano man po ang tawag ninyo. Kaya po tayo Diyos din. Maaaring masabi ninyo ay bakit may gumagawa ng masama. Una-una, hindi po tayo dapat mag-judge sa ibang tao. At ikalawa po ay marahil nakalimutan nila ang liwanag ng may kapal. Ang Diyos ay tumitibok sa ating mga puso. At doon po sa nagtatanong kung ano po ang ibig sabihin ng BSED, MSED, ito po ay 2 degrees ko sa universities na pinag-aralan ko at nag-graduate po ako. BSED, Bachelor of Science in Education, na nagtapos po ako dyan sa University of the East, pamantasan ng Silangan. Mula po kami pong magkakapatid, simula sa elementary, high school hanggang sa graduation namin po sa kolehiyo, ay dyan na po kami nag-aral sa private university sa University of the East. Ang aking pong ama ay nasa paliparan ng eroplano dito po sa Amerika. Kaya po nakaya niyang mabayaran ang lahat ng tuition. Lahat po kami nag-aaral sa University of the East, private university. Doon po sana kami mag-aaral sa University of the Philippines para libre at scholar. Subalit, malayo po ito sa aming tinitirahan, sa aming tirahan sa Maynila. Kasama po namin ang aming mahal na nanay. Magaling nga po magluto. Kaya nga po yung aking aklat na pinamagatan po na Mom and Chef, Nanay Nene Teodora of Philippines Cuisine, Cookbook Recipes. Doon ko po isinyer o ibinabahagi ang
mga lutuing masasarap ng aking mahal na nanay. Paumanhin po at itong aking camera ay dumidilim ko minsan. Ito po ng mga Master of Science in Education, MSED. Nagtapos po ako dito sa Fordham University, dito po sa New York City. Kung saan po guro ako, dito sa New York City, University Professor, Journalism Teacher and School Paper Advisor, Outstanding Teacher, and President of the Teachers Association, and Trainer of the Teachers. Ako po ay nagsasanay ng mga guro taon-taon dito po sa New York City. At marami pa pong iba na malalaman po ninyo dito sa 22 aklat ko po na makikita po ninyo at mabibili sa Amazon, sa outskirtspress.com, ito pong Speak Tagalog, at sa lahat po ng aklatan at online stores sa buong daigdig. At doon din po sa aking dalawang website. Una po ay juanitagutierrezbscdmscd.com. Ikalawa po ay juanitagutierrez.com. Inaanyayahan ko po kayo na bumisita sa aking website. Ngayon po, ang ating pag-uusapan sa ating video na ito, paumanhin po, ay ang ating pong mahal na daigdig ay buhay. At siya ay punong-puno na sa mga nangyayaring bombahan at pag-aaway at digmaan. Sa lahat ng, alam niyo na po ang natutupad ngayon. Bombahan at digmaan at galit. Kapag po tayo ay nagagalit sa ating kapwa, nasasaktan po ang ating mahal na inang daigdig. At ang kalayo-layo ang bituin sa space, outer space, aapektuhan sila, natatakot sila. At kaya tayo nagkakaroon ng digmaan, nagkakaroon tayo ng lindol at mga tsunami dahil sa galit ng tao. Kaya po, magkakaroon po tayo, hindi ko po kayo tinatakot. Ito po ay narinig ko sa isang kinakausap niya ang may kapal. At siya po ay nakatira sa ilalim ng lupa. Sinabi po niya na maghanda ang lahat ng tao. Tumira kayo sa malapit sa mga kabundukan. Umalis kayo sa mga syudad. At itong bagyo, lindol at tsunami ay matutupad, mangyayari sa buong daigdig kasama ng Amerika. Kaya po kung kayo ay nakatira sa Los Angeles, sa New York City, at sa dito po sa Florida, at saka po sa Mississippi Basin, at saka sa Illinois, sa Chicago, ay lumipat na po kayo ng bahay. Nakatira sa San Francisco, lumipat na po kayo ng bahay na doon sa malayo sa mga dagat. Dahil magkakaroon po ng tsunami at lindol. Kung kayo po naman ay nasa Pilipinas, ay lumayo po kayo sa syudad, sa Maynila, lumayo po kayo. Tumira po kayo sa malapit sa kabundukan, yung malayo po sa dagat. Lalo na po yung mga nakatira sa talagang overlooking the Gulf. Kasi po yung aming tahanan sa Pilipinas, pag dumungaw kayo, nandun na ang dagat. Kaya po yung mga nakatira sa dagat, lumayo po kayo at tumira kayo sa malayo sa dagat upang kayo ay maligtas. Sinabi po niya ng taong ito na kinakausap niya ang may kapal na maaaring matupad o mangyari itong
lindol at tsunami ngayong taong ito, 2026. Kaya maghanda na po kayo, umalis po kayo sa lugar na malapit sa dagat. Lalo na po kayo kung kayo nakatira sa Maynila o kung anumang syudad. At saka yung pong nakatirang malapit sa dagat, umalis na po kayo at tumira kayo sa malayong lugar, lalo na sa yung malapit po, yung mga nakatira sa farms. Ligtas po kayo sa farms at saka sa mga nakatira sa bundok, ligtas po kayo doon. Basta po kayo umalis kayo kung kayo ay nakatira sa Maynila o sa mga syudad at sa malapit sa dagat, umalis po kayo at tumira kayo sa malapit sa bundok o kaya doon sa malapit sa farms. At maliligtas po kayo sa lindol at saka sa tsunami. Yan po ang aking mensahe sa video na ito. Ayon po doon sa taong kumakausap sa may kapal, hindi niya tinatakot ang mga tao. Kung hindi, pinaghahanda niya upang maligtas. Dahil po ang ating daigdig ay talagang punong-puno na. Fed up na siya, kung sa wikang English po. Fed up na siya, punong-puno na siya sa lahat ng pag-aaway, bombahan at digmaan ng mga tao. Kaya siya ay kailangang maglinis. At paano siya maglilinis? Kumbaga tayo sa bahay, naglilinis tayo kapag bagong taon. Basta po, maging malinis sa ating tahanan. Ganon din po ang mahal na daigdig. Napupunong-puno na siya sa mga galit ng tao. Kaya kailangan niyang maglinis. At paano ang paglilinis niya? Magkakaroon ng lindol at tsunami. Kaya tayo po ay magmahalan, hindi po naman magyayakapan. Kung hindi tayo ay mag-unawaan, alis na ang away na yan. Lalo na sa politika, sa Pilipinas, ganun din po sa Amerika at sa lahat ng daigdig. Kaya nga po magkakaroon ng lindol at tsunami sa buong daigdig. Punong-puno na ang ating mahal na inang daigdig. Kaya tayo po ay magmahalan, hindi naman po magyayakapan. Kundi mag-unawaan, maging magkaibigan, maging sa pamilya po ninyo, maging mapagmahal po kayo sa isa't isa. Sa inyong mga magulang, sa inyong mga anak, at kayong mga anak, maging mabuti kayo sa inyong magulang, sa lahat ng tao po. Kaya nga po binabati ko po at nagpupugay ako palagi sa video na ito at kahit araw-araw po sinasabi ko, nagpupugay po ako sa lahat ng Diyos na nasa ating puso, nasa akin, nasa inyo at sa ating lahat sa buong daigdig. Nagpupugay ako dahil tayo ay Diyos din. Kaya nga po kapag tayo po, kaya nga po kapag iniisip natin na ang Diyos ay nasa lahat ng tao, mabuti lahat ang ating gagawin. Kaya nga po, subukan nyo kapag galit kayo, masakit po ang ulo nyo. Bakit po? Ay kasi ang Diyos na nasa ating puso, pamanin po, ay punong-puno ng pagmamahal. Kaya naglalaban ang galit at pag-ibig. Nasakit ang ulo nyo. Dahil hindi maaaring pumayag ang pag-ibig sa inyong galit. Hindi maaari. Maglalaban yan. Kaya masakit ang ulo nyo. Kaya huwag na huwag po kayong magagalit. Iisipin ninyo na ang Diyos ay nasa lahat ng tao. Unawain ninyo lahat para walang away. Para walang lindol at tsunami. Dahil kapag nagagalit kayo, ay ito ay naapektuhan ng daigdig at lahat ng mga bituin. Kalayo-layo ang bituin. At inaapektuhan din po ninyo ang sarili ninyo at inyong mga henerasyon. Ang inyo pong mga sinasabing masamang salita sa inyong kapwa, matutupad sa inyo, sa ayaw nyo at gustuhin ninyo.
matutupad yun. Yan ang batas ng kalawakan, the law of the universe. Sabi ni Archangel Michael, amen po. Hawak ko tong camera, gumagalaw. Dapat lang pong gumalaw at tayo gumagalaw. At kaya nga po sabi ni San Miguel Arcangel, sa kalangitan sila ay mababait sa kapwa dahil alam nila ang batas ng kalawakan. Ay sino naman ang gumawa ng batas ng kalawakan? Ay ang may kapal. Ano ang batas ng may kapal? Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, mangyayari din sa iyo, maganda man o masama. Kaya gumawa na po tayo ng maganda. Kaya nga po sa langit, maganda lahat ang gawain doon, masaya sila. Dahil sabi ni San Miguel Arcangel, palagi nilang iniisip ang batas ng kalawakan. At batas din naman ito sa siyensya. Nagtuturo po ako ng siyensya dito rin po sa New York City. Ano ang sabi ni Sir Isaac Newton? Sa wikang English, what comes up, comes down. Sa wikang Tagalog po, kung anong nasa itaas, nasa ibaba. Ano ang sabi ng mahal na Hesus Kristo? Hindi po ito sa reliyon, lahat po tayo anak ng may kapal. Ano ang sabi ng mahal na Hesus Kristo? Kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, matutupad din sa iyo. Kaya mabuti man o masama, matutupad yon. Kaya tayo ay gumawa na po ng kabutihan upang ang matupad ay mabuti sa atin. At suswertehan lahat tayo, magiging masaya tayo. Kaya yun po, maghanda po kayo, maging mabait sa kapwa, sa inyong sarili. Magbigay po guys sa may kapal na tumitibok sa ating puso. At yung po nakatira sa malapit sa dagat ay lumikas na at umiba ng tirahan. At yung mga nasa syudad ay lumipat na sa ibang lugar na malayo sa dagat. At palagi tayong maging mabait sa inyong sarili at sa inyong kapwa. Magpakabait. Dahil ang Diyos ay tumitibok po sa ating mga puso. Marami pong salamat. Ito po si Binibining Gutierrez. Mahal ko po kayong lahat dahil ang Diyos ay pag-ibig. Ito po ang sinasabi palagi na aming mga magulang sa amin. Magmahalan kayo dahil iisa ang inyong pinanggalingan. Iisa ang ating Diyos. Magkita uli po tayo at pagpalain po tayo ng may kapal.